human theory or speculation. Then yung introduction ko nung aking presentation is, ang introduction ko, ang team natin is about peace. Then listen carefully. Never we can attain peace without unity and vice versa. Dili nato o hindi natin mararanasan yung kapayapaan pagka hindi walang pagkakaisa. And vice versa, hindi rin natin mararanasan yung pagkakaisa kung walang kapayapaan. Pero sa people ni Paul, for faith, hope, and charity, but charity is the greatest. At itong kapayapaan at ang pagkakaisa, I believe with all my heart, mga kapatid, byproduct ito ng pag-ibig. No? Kasi love is the greatest of all the character of God sa latanan na sa lahat po ng pag-uugali na mabuti, is-summarize po yan in four-letter word, love. Pero yun po yung tinatawag na agape love. Yung pag-ibig na nanggagaling sa Diyos. Ang akin pong assignment is the mission of the hope. Kaya kung meron pong, sorry po hindi ako nagpo-promote, pero I love to share about family. Ang mga paborito ko pong topic ay family, through education, country living, mga ganyan. Yung umawit po kanina ay spiritual family po ng Health Gospel Ministries Philippines, that our ministry is to promote training for the youth, to prepare the youth to become medical missionaries. And at the same time, yung aming ministry, siguro po, ito po, deeper, parang gusto ko na walang microphone, nakatang boses ko. Huwag na mag-mic. Malapit na lang daw. Subukan nyo ha kung maririnig nyo. Lakas no? Ha? Ang sakit tayo. Okay na ba? Yung isa. Okay. Ang ministry po nito dapat nasa countryside. Ayan. Yan po yung ministry po namin. Kaya hindi po kami nag-base kaagad, hindi kami nag-base sa isang lugar. We move from one another. At isa sa mga ine-emphasize ko po as a spiritual project sa mga missionaries na pagkatapos po nyo ng training, gayahin nyo si Jesus. Kasi si Jesus, mga kapatid, in His ministry, Bible and Spiritual Prophecy, ang formal ministry ni Jesus is only 3.5 years. Tatlot kalahating taon lang. But He spent more time to minister in His own earthly family. He spent more than 20 years, mga kapatid. Ilan taon ba kuya boy si Jesus before He was crucified? More than 20 years po, ayaw kong magbigay. More than 20 years He spent more time. No. Okay na? Ay, He spent more time in His family than outside. Mga kabataan, makinig kayo ha? Graduate po, 11. After graduation, uwi muna kayo. At pag nasa field na kayo, ibig sabihin, pag may emergency, kami ginagawa po na, pag may emergency, pinapamasahihan po namin umuwi because our priority is our own home. Sabi po na sa 1 Corinthians 13, hope, faith, hope, charity, but charity is the greatest. Kaya nga mga kapatid, ang sabi dyan, no? Charity begins at home. Before sharing kindness with the world, let us start with the people who matter most, your family. Ulitin ko ha? Bagamat ano raw po, kinakailangan nating magbahagi, mangaral, mag-preach, mag-share. Generally, sa buong mundo, umpisahan, simulan, sugdan. We need to start in our own family. Amen? Shall we bow our heads for prayer? Shall we kneel in prayer?
Dakila naming Diyos, maraming salamat po sa Sabbath School. A privilege to study Loving Father, and we will be talking, pag-uusapan po namin kung ano ang design ng langit sa bawat tahanan na kinakatawanan ng bawat isa. May you bless me, dear God, a humble instrument to deliver your message for all of us. Tabangi kami, tulungan niyo po kami na maunawaan namin how wonderful the plan of heaven for the Seventh-day Adventist homes. In Jesus' name, amen. Ayoko po magmadali. Salamat, meron akong 1 hour po na time. Saan ako tatapos? 10. Anong oras na? Oh, magna-9. Ako, sana matapos ko. Ang dami ko po kasing in-integrate sa topic. Dito ko sa tabi. Like in the days of Noah, may dalawang account sa New Testament from the lips of Jesus na sinabi niya, yung kanyang pagparito ay katulad ng panahon ni Noah. At ang isa ay panahon ni Lot. Kaso lang mga kapatid, kahit mga present truth believers, unfortunately, marami silang mga pinag-aaralan at nagiging dahilan po ng division pa nga, hiwalayan, sobrang daming hiwalayan, pero na-neglect nila yung kanilang families. Marami akong nakilalang nag-country living mga kapatid. Pagdating doon mga kapatid, bumaba rin kasi hindi nila naintindihan. Unfortunately, kahit na sa country living, nakurap ang mga kabataan because nag-country living sila without understanding the true education and about the Adventist family home. Okay? Sabi ni Jesus, yung pagparito niya for the second time just like in the days of Noah. Sabi po niyan, Matthew 24:37, but as in the days of Noah, so shall also the coming of the Son be. Nung sinabi ni Jesus, like in the days of Noah, at like in the days of Lot, ang ibig sabihin na ito yung mangyayari bago bumalik siya sa ikalawa. And I need you to understand, merong bagay tayong hindi nakita. I'm sorry, no, hindi ako nagmamagaling dito. I'm fortunate lang because I focus on the studies of family. Nga pala. Hindi po ako nakatayo dito dahil magaling akong tatay at magaling na asawa. Hindi po kami perfect family struggle. Ako po, pag tinanong nyo, sasabihin ko po kung pwede nga lang next month o next week bumalik na si Jesus kasi natatakot ako. Honestly, mas gusto pa namin nung aming mga anak ay 3 years old, 4 years old. Ngayon, 16, 18, 20, nakakatakot. At mahilig ng manghiram ng phone. Love you, anak. Bakit sinabi ni Jesus, like in the days of Noah? Take note po. Alam nyo ba yung sinabi niyang like the days of Noah and like in the days of Lot, meron pong significance in each of our family. Sabi diyan, sa panahon ni Noah, merong naligtas. Di ba? From the flood. Sa panahon ni Noah, konti lang ang naligtas. Ibig sabihin, out of many people during sa Noah's flood, sobrang dami. Out of that, so many people, konti lang ang naligtas. Ikatlong punto, sa panahon ni Noah, 8 lang ang naligtas. Father and mother and 3 children, plus yung kanilang wives. 3 anak na lalaki, may asawang tig-isa-isa, tapos yung mag-asawa. Have you recognized na sinabi ni Jesus like in the days of Noah, ang sabi dyan, isang pamilya lang ang naligtas. And I need you to understand in the lips of Jesus, from his lips, nung sinabi niyang, like in the days of Noah, Jesus, binibigyan po tayo ng kaisipan na napakahalaga. Hindi po coincidence, hindi po pagkakataon, ang naligtas ay 8 at isang family. Tanungin ko po kayo, sino yung unang gusto nyong kasama pag nasa langit na? Kapitbahay? Yung magaling na preacher dito? Ay, gusto ko siyang kasama kasi magaling mag-preach yan. Sino? Ay, automatic yun. Kasi wala namang langit kung wala si Jesus. Kasi may nagtanong doon sa light sa amin, do you like to go to heaven without Christ? Ang sagot ko, ba't ako pupunta doon kung wala si Jesus? Hindi langit yun. Baka maling lugar yun. At sabi ni Jesus, likewise also as it was in the days of Lot. Ang ibig sabihin ni Jesus dyan, sabi lumabas sa kanyang bibig,
Yung kanyang pagparito sa kalawa ay katulad nung sa panahon ni Lot. Alam natin yung kwento ni Lot about family. Ito lang, gusto ko lang po i-explore ito. Lot returned sorrowfully to his home and told the story of his failure. Pagdating ng mga angels, sinabihan siya, sabihan mo mga anak mo, merong judgment, merong mangyayaring judgment dito sa city of Sodom. Sumunod si Lot. Pagsunod niya, winarningan niya yung kanyang mga anak, tapos ano pong nangyari? Pinagtawanan lang siya. Basahin niyo sa Patriarchs and Prophets. Minakpas siya. Superstitious belief yan. Sabi nung anak niya. Pag-uwi niya, ano yung Bisaya? Hawoy ang iyang abaga. No? Laylay ang kanyang balikat. Sorrowful. At pagdating niya doon, kinausap niya yung dalawa niyang anak na walang asawa, at yung kanyang asawa, sabi niya, wala, hindi ako. Failure. Tapos, ang question is why? Then the angels bade him arise and take his wife and the two daughters who were yet his house and leave the city. But Lot delayed. Alam niyo kung hindi pa hinila ng angels, ang pamilya ni Lot, may imagine ko, hindi naman sinabi sa Bible Spirit Prophecy, na-imagine ko, yung isang angel, hawak si Lot, at maari lang si Lot, at yung kanyang asawa. Tapos yung isang angel naman, marahil ang hawak po, yung kamay, ng kanyang dalawang anak. Pero ang sabi dyan, but Lot delayed. Mga kapatid, then thought of leaving those whom he had dearest on earth, seemed more than he could bear. Yung kaisipan ba na, hindi ko yata kayang iwanan yung comfort zone, yung magandang bahay, yung maraming lupa at maraming tupa, magandang sasakyan. Ang hirap nun. Alam niyo po, nung nag-country living kami from Mountain View College, it took years. Sabi ko sa aking asawa, wag na nating tanggapin, wag na lang natin tanggapin yung country living at through education o yung homeschooling. Takot din siya. Pero paglabas namin sa Mountain View College, after wala pang 1 year, sabi niya, sana matagal na tayong lumabas. Hindi po nagsabing Panginoon through Ellen White na perfect place po ang country living. Pero ang sabi po sa country living, maiiwasan ang maraming mga evils o masasama kaysa nang wala ka sa country living. There's no such perfect place except yung heavenly home. Amen? Okay, sabi po dyan, it was hard to forsake his luxurious home and all the wealth acquired by the labors of his whole life to go forth to a destitute wanderer. Ang hirap iwanan yung i-forsake, pabayaan yung magandang bahay, yung kayamanan, at iwanan yung pinaghirapan niya, pinundar niya, tapos pupunta ka lang sa destitute. Pag sinabing destitute, kamingawan. Yung silingan po namin doon sa countryside, mga kapatid, dalawa na lang. Pero po yun, ilang hektarya po yun. No? Kinakailangan ng radio. Pag walang radio, hindi na charge. Nagsisigaw, No? Triple tayo. Stupefied with sorrow, he lingered. Loath to depart. Highlighted yung loath to depart. Ang expression ni Ellen White, parang nakakasukang iwanan. Parang hindi makatanggap ng gawin. Yung pagkain na nakakasuka, tapos kakainin mo. Yun ang ibig sabihin, loath to depart. Na parang yung gamot pa nga lang ng yung ampalaya pa nga lang na pinuga, ang hirap na. Pag sinabing load, nakakasuka. Parang hindi ka tanggap-tanggap sa bibig at sa sikmura. Pero, tuloy po tayo. Then heavenly messengers took him and his wife. Yun, ang angels na ang kung nabasa po ba natin yan na murag pugsanay? Murag lang po, hindi naman sinabing, okay? The heavenly messengers took him and his wife and daughters by the hand. Ayan, yung sinabi ko kanina. Maybe husband and wife, isang angel, kasi dalawang angels ang dumalaw sa kanila. Maybe dalawang daughters ng isang angel, alas na tayo. Kasi, ang malungkot mga kapatid, it was not Lot that felt the urgency. Bato-bato sa langit, please. Please, makinig po kayo, tatay ako nagsasalita dito. Pangit po at pangit, sobrang pangit ang nangyari sa pamilya ni Lot. Alam niyo po yung countryside lang ang pinapupuntahan pero pumunta sila dun sa kuweba. Wala na si Mrs. Lot, naging asin na. So gusto na lang ipatuloy yung lahi.
Sabi nung anak na younger, ako yung sisipin kay tatay para magkaroon ng anak. Sabi nung panganay, hindi pwede akong panganay, akong una. Why? Walang urgency sa tatay. And tatay, please, huwag kayong magalit ha. Yes, we know that we need to be provider. Magpakain, magpaaral, mag-provide. Pero pinakamababang responsibilidad yan sa tingin ng langit sapagkat ang instruction ng Diyos sa tatay po, sorry po ha, hindi ko sinasabing magaling akong tatay, naintindihan ko lang. Una, fathers or husbands must be a lawmaker. Siya yung batas ng pamilya. Kalawa, father must be the priest of his own home. Pero applicable lang yan, mga kapatid, applicable lang yan sa Adventist family. No? Kasi kung non-Adventist, mahirap intindihin ito. So yung mga Adventist parents dyan, kung ang tatay po ay Adventist, please, lawmaker, priest, and provider. Amen? Tuloy po tayo. The command was given with startling vehemence. Escape for thy life. Look not behind thee. Neither stay thou in all the plain. Escape to the mountain, lest thou be consumed. Ang instruction, mga kapatid, tumakas kayo. Sumibat kayo sa Bisaya. No? For your life. Huwag nang lilingon pa. Alam niyo mga kapatid, doon nag-country living kami, pinost ko po yan. Kasi meron po akong mga sapatos doon na North Face. Columbia kasi pareho kaming workers eh. Ako po ay supervisor ng sulad sa Mountain View. My wife is the nutritionist of Mountain View College. We're both working. Pero nauna ako mag-resign. Pagdating namin sa countryside, siyempre maulan, maputik, ganito yung hindi magamit yung North Face na sapatos yung Columbia. Bago ko po sinunog yon, ano po? Pinicturean ko muna. Kasi ang instruction sa akin, don't look. Kasi pag nakikita ko, manghihinayang ka. Hindi talaga magamit. Pero ngayon, gumagamit ako ng sapatos, ay mga ukay-ukay lahat yan. Hindi ko kayang bumili ng bago. 150, no? 100. At minsan nga, pasensya na mga anak ha, yung mga sapatos nila, minsan nakakabili pa ako ng 20. 20 pesos. What I'm trying to say, one of the hardest thing to do to go to the countryside, to do homeschooling is unloading. Ito po yung problema po ni Lot. Yung paano niya tatalikuran, i-unload. Actually, hindi naman yung mga anak ang may problema sa country living na desisyon. Ang mga tatay at nanay, mahirap yan. Like in the days of Lot, God has instructed His people to go to the country, but it's an individual decision. Wala pong pilitan, ha? Wala pong pilitan. But this is the message. But you need to understand, and I need to understand, when Jesus said, like in the days of Noah, like in the days of Lot, please listen. Sobrang laki ng value ng kaligtasan ng tahanan para sa langit. Nung sinabi ni Jesus na, John 14:1-3, I will make mansions. At nung pinag-aralan ko yan sa original translation ng mansions, mga kapatid, yan po ay literal na puluyanan sa mga pamilya. At sinabi po sa Maranatha Devotional Book, there will be relinking of family chain. Hindi ibig sabihin, though na wala ng reproduction sa langit, but still, the husband and wife na naluwas, they will stay in one mansion or house. Siyempre naman, sarap mag-aral ng family, no? Hesitancy or delay now would be fatal. Alam niyo po ba yung latest news ngayon, mga kapatid? Nung July, lumabas po na may pinirmahan si Trump. At yung tinatawag na Trump na batas na pasado sa Congress po, sa batas ng Amerika, yung stablecoin law. Pag sinabing stablecoin law, mga kapatid, that everything will start in America, na ang money, yung money system will be, ano po? It will be cashless society. Cryptocurrency, kaya nga ang balita po, na si Trump will be the first crypto president. Pero bago po nagpirma si Trump, nung 2023, nung May,
plano na ng United Nations at bless po ito ng Pope na magkakaroon po ng ano po, pipili sila ng currency na gagamitin through electronic na paraan. Inunahan nila ang Europe. Ano po ibig sabihin nun? Not long from now, wala na pong cash. And everything is on digital. Ibig sabihin, pwede na lang kontrolin po yung pera. Then, hindi ko po sinasabing possibility po na makokontrol nila ang takbo ng yung paggalaw ng pera. Ibig sabihin, they can easily control what? It can be controlled na yung no buying and selling. Solemn question for parents. Sabi po dyan, fathers and mothers, how stands your record? Mga tatay at nanay, paano nyo tinatayuan yung inyong record sa langit? At ang sabi dyan, have you been faithful to your trust? Kayo po ba ay tapat sa responsibilidad bilang tatay at nanay? Nga pala mga nanay, ito po ay isang topic lang, pero one of the most important role that given by God is the sacred work po na walang katumbas ang responsibilidad ng nanay for the character building of children. Ang sinabi lang po sa tatay, ito po naman sabi sa atin, even though the responsibility of mother is so sacred, pero kinakailangan ng constant aid ng tatay. Ibig sabihin, naandyan lagi yung tatay na sumusupport sa nanay. Tuloy po tayo. As you have seen your children inclined to follow a course that you knew would result in impurity of thought and word and act, have you first asking God for help right to show their danger? Pag nakikita na po ba natin na tila baga ang mga bata, ayaw nang gumising ng tamang oras, ayaw na umuwi ng tamang oras sa gabi, kung ano lang, kahit may pagkain niluto ng nanay dyan, tapos ayaw nilang kainin, kumain, tapos, malalaman nyo na lang may boyfriend, may girlfriend, hindi nyo pa alam. Ang sabi dyan is first asking God for help. Kinakailangan, pag nakita na natin, manalangin tayo, engineer. Sa Diyos. At ang sabi niyan, try to show them their danger. Subukan nyo ipakita na mali yung direksyon. Bakit ko namagit yung uyab-uyab o yung boyfriend and girlfriend? Sabi ng fifth commandment, honor thy father and thy mother. Nabasa ko po yan. Pasensya na po kayo, palabas na po ako, hindi. Since 2015 hanggang ngayon po, 10 years na, I keep on reading about family. Ako po, na-appreciate ko po yung si Nong Marsing, malalim na po yung understanding nila, first, second, third, and angel. Hindi ko po 40 yan, pero pag family, I've been reading and reading it. Pero mga kapatid, alam nyo, may tanong sa Ellen White, dapat bang magtanong ang kabataan sa mga magulang bago magligawan? Lalo na mag-asawa. Ang sagot ni Ellen White, alam niyo po, kinote niya yung fifth commandment, honor thy father and thy mother that days may be long upon the land. Ibig sabihin, lalo na kung kayo magko-contemplate, mag-boyfriend, may girlfriend, lalo na kayong dapat magpaalam. Or else, ito po ay hindi lang sa Adventist, kundi sa lahat ng Christians na naniniwala na merong kautusan ng Diyos doon sa Ten Commandments. May boyfriend at girlfriend, hindi nagpaalam. Honor thy father and thy mother. Hindi ko nilagay po dyan, pero honestly, paulit-ulit ko na pong binabasa yun by God's grace. Ito po yung nakakatakot. Pakinggan nyo po, ha? When the third angel message close, what will happen sa families? Diniscuss dito yung first, second, third angel. Ang third angel, mga kapatid, yung warning that there will be forced marking of the beast in our forehead, in our concept. Pinag-aralan po namin mabuti sa camp meeting yan, mga kapatid, about the Sabbath of man and the Sabbath of God. Sunday law. At sa panahon po ng Sunday law, what will happen sa Adventist family? Let's talk about Adventist families. Sabi dyan, many of the wicked were greatly enraged as they suffered the effects of the plagues. It was a scene of fearful agony. Ang nakakatakot itong panahon na to, close of probation na hindi na pwedeng magbago. Okay? Maraming magagalit
Ang nakita ko po mga kapatid sa prophecy, habang ang banal magpapakabanal, lalong magagalit ang mga masasama sa kabanalan ng banal. Pero ang nakakatakot ay ito po. Parents were bitterly reproaching their children. Kayong mga anak, reproaching. And children, their parents, kayong mga tatay, mga nanay. Brothers and sisters, magkakapatid, ikaw kuya, ikaw ate. Nakita niyo po? At ang sabi niyan, loud wailing cries were heard in every direction. It was you who kept me from receiving the truth which would have me from this awful hour. Yan, una yan, sasabihin ng mga, kayong mga pastor namin sa ibang religion at sa Adventist. May nag-warning ng mga reformers, sabi niyo, opposite, magpakinggan. Tapos ang sabi ni Ellen White, tenfold ang punishment sa mga preachers na nagtago ng katotohanan. Yun ang alam natin. Pero how about sa loob ng tahanan? Sasabihin ng asawa, ikaw kasi, papa, ikaw nanay, ikaw anak. Nakita niyo po? This is close to probation. Ulitin ko yung tanong. Sino yung gusto niyong kasama sa langit? Maliban na lamang po doon sa mga walang pamilya. Maliban na lang po na inabuso ng mga magulang ang kanyang pagiging magulang. Kaya tuloy po tayo. Sabi po dito sa data, sa survey ngayon, students who are not disciplined at home are the hardest to discipline at school. Kasi ang mali, ang system ng education is not disciplinary place. The disciplinary place sa Adventist community, Adventist families is in the home. Amen? Okay, ito, pinag-aralan po, diniscuss ko yung true and false education po ng Thursday. Sige po, noong 1980, ganito po, sad reality, noong 2024, ay ano po. Ngayon, mag-asawa, kumakain, hindi nag-uusap kasi may phone. Mga kabataan, nasa park, best friend daw nila, pero hindi nag-uusap, phone. And warning po sa mga magulang dyan, from 1 to 3 years old, dapat hindi ma-expose ang mga bata. Kasi pag na-expose na po siya ng 3, addiction will be stable. At pag naging addiction na po, ang according sa studies ngayon, 50% ng mga bata ay ano po, nadadry because of cellphone radiation. Ibig sabihin, we're heading to the world that mga bobo, mga bugo ang mga kabataan. Scientific po yan. Pag po kayo magalit sa akin, gusto ko po talaga ito by family, uwi tayo ng langit. Amen? Sabi nga ng message kanina, ang daming pagtatalo ng doktrina, pero yung pag-uusap ng preparation sa pagparito ng Panginoon na neglect po ng marami. Many families are unprepared. Iniyakan ni Ellen ito 2 gabi. Many families are unprepared. Ang sabi niyan, the Lord gave me a decided message for the people of God. My burden was for our families who are unprepared to meet the Lord. Iniyakan ni Ellen White yan. Nakita niya sa vision na ang mga pamilya, karamihan ng pamilya ng mga Adventista, hindi handa when Jesus will come. At ang sabi niyan, a special burden was upon me to point out our people the need of seeking the Lord with close searching of heart and earnestness of purpose. Pag nasa mainstream po ako binigyan ng opportunity, I'll preach doon. Sinasabi ko po talaga sa mainstream Seventh-day Adventist. By God's grace, because medical missionary ako, may mga circulation, pero dahil medical missionary, nagki-cleansing, naglilibre, walang bayad ang pag-take care ng pasyente. Sa Cavite po, pag nalaman nilang parating ako doon, pastor, dito ka sa amin. Ipinipreach ko to mga kapatid, please listen to this. Napakahalaga na ang tahanan po ang unang dapat nating akayin sa paanan ng Panginoon. Okay? Tuloy po tayo. Sabi diyan, parents who are truly converted will reveal in their home life that they are. O, ang galing ni Brother Golly Mangaral. Ako, ang galing ni, ayoko na ibanggit yung ibang mga preacher. Pero ang sabi diyan, totoo at dalisay ng mga ngaral po, ang tunay na basihan, yung pinaka-gauge kung sa motor pa speedometer is yung pagiging ama, pagiging asawa, pagiging father.
Kaya nung nag-ordination kami mga kapatid, nung inordanahan ako, iyakan pa ng marami. 11 yata, 12 yung isinalang po sa ordination, sa Dumaguete po. Isinalang, pero 3 lang po ang inordain. Hindi naman po, si Jesmar Incoy, nasa Palawan, hindi, yung sa Kuya Boy. Yung dumaan din sa Kagutungan dati na Panday, magaling Panday. Si Pastor Hindi sinaba. Si Arnel. 3 lang po kaming inordain out of many recommended kasi by God's grace, kami po yung nag-country living, nag-homeschooling, ganun po. No, yung iba mga kapatid, hindi kasama yung mga asawa nila, magkahiwalay sila ng prinsipyo, nag-iyakan pa. Ay si Mrs. hindi ko kasama noon. Ang ginawa nila, tinawagan si Mrs. at tinanong, handa ka ba maging asawa ng pastor? Kasi hindi namin diordinahan, yung iyong asawa ay iyakan talaga. Hinukay po, pinag-aralang mabuti kung ano yung requirements for ordination. Hindi po ko inordinahan dahil mabuting tao ko. Siguro meron pong requirements lang na pumasa ako by God's grace, I was ordained. Pero ang number 1 na pinakamalaki pong basihan ng ordination, yung pagiging father, yung about yung sa family. Pero again, hindi kami perfect family. Okay? Struggle. Alam na mga anak namin yan. Okay? Ito mga nanay, please. Lalo na yung future nanay. Future nanay. Let's read. Tatay at nanay pala. To the mother and father. Let's read. The right training of their children is the most important work of their life. Tatay, nanay, ang pinakamahalagang pagsasanay, pag sinabing training mga kapatid, hindi po yan sa school makukuha. Sa tahanan po yan. At hindi yan makukuha dito sa building. Ang tingin ko rito, building lang ito mga kapatid. Kasi binasa po dito pa ulit-ulit eh. Ano po requirements ng totoong church? 2 po. They love God and they keep the commandments faithfully. Yun po yung true church. They love God above all and they are faithful commandment-keeping people. Yun po yung 2 requirements. Or else, building lang ito. Hindi po to church. Binasa nila pa ulit-ulit, sila Tatay Marsing. Ang sabi po diyan, ayan, picture lang kasi magandang picture eh. The first work to be done in the Christian home is to see that the Spirit of Christ abides therein. Adventist Zone 20 paragraph 1. The first work to be done. Ang unang dapat gawin ng Adventistang Kristiyanong tahanan ay siguruhin ang Espiritu ni Jesus ay nadoon. Amen? Pero mga kapatid, walang shortcut niyan. Kasi sabi nga po, hindi lang po sanctification is a process. Sabi nila, even obedience is a process. Sabi ng asawa ko, paano kung hindi kagad bumalik si Jesus tapos magka-country living tayo? Hindi na magiging professional. Normal siya eh. Kasi ang pamilya niya, Adventist sa mainstream. Mayroon pa siyang uncle na ordained minister na retired. Ako naman, hindi Adventist. Sabi ko sa kanya, pasensya na po, sabi ko sa kanya. Sabi ko, napaka-selfish pala natin, Ibig sabihin pala, susunod ka lang kapag sigurado ka na. Kaso nga, nobody knows eh. Walang nakakaalam, pero may mga palatandaan. Kung kailan siya, babalik sa ikalawa. Pero mga kapatid, I need to be honest with you. Pinipreach ko yung Sunday law kahit on public. Yun po yung passion ko eh. Meron akong isang subject po niya na ang title po, on public po nung nasa mainstream po ako, yung why million keeps Hindi ako takot niyan. Pinipreach ko po yan. Pero ang understanding ko mga kapatid, kala ko yung persecution sa Sunday law is from without. Hindi pala. Naset ang mind ko ng persecution dahil Sunday keeper ako, ipipersecute ako. No! Tuloy-tuloy po yung pag-aaral. We know kung saan. Mamaya babasahin ko po. Anyway, ang sabi diyan, except the Lord build the house, they labor in vain that built it. Maliban, gawas ra ang Diyos, ang nagtukod ng marag puloy-anan nato. Kung wala ang Diyos, kung dili ang Diyos ang sentro ng atong puloy-anan, walay kapuslanan ang atong pagtukod sa panimalay. Mothers and fathers, siyempre, nasa ato ang role
sacred role and responsibility to make a Christian home. Amen? Okay, tuloy po tayo. Every family needs to get back on this. Sa mainstream, mga kapatid, hindi ako takot na sabihin sa kanila. One of the most neglected parts at sa Adventist home today ay wala ng family worship. Sinasabi ko, we're expecting na sa pagbalik ni Jesus, maluwas na. Wala ganit tayo worship. Buntag o gabi. Pag-abot ng Vesper, wala mo simba. Pag-abot ng Sabbath school, late na. Pag-uman sa divine worship, manguli, wala na mo. Inanak ko sa mainstream. Nga naman isog ko kaayo, musulti ana. Kasi volunteer man ko, may nagbayad na ako. And this pulpit, makaigsunan, this place is not for entertainment. The reason why we are all together, kasi may mga sakit tayo spiritually. And this church is a hospital for us to be healed. Pero yung healing na yun comes from Jesus, hindi sa atin yan. Ito na po yung pinaka-objective ng topic po natin. The mission of the church. And the home. Are you ready? I love this part. The mission of the home extend beyond its own members. Ano raw po? Ang mission ng tahanan po ay kinakailangan ay extended papalabas. Amen? At ang sabi diyan, the Christian home is to be an object lesson. Ang Kristiyanong Adventistang tahanan dapat object lesson sa mga tao sa gawas. Illustrating the excellence of the true principles of life. Na dapat daw po, ang Christian Adventist home ay mag-illustrate, magpapakita, mahimong example po sa ano po, yung excellence of the true principles of life. I need to be honest with you. The reason why na naging Adventist ako, for the first time in my life, sa San Pedro, Laguna, bahay namin to, tas karsada, doon ako unang nakarinig na may umagang-umagam, nag-aawitan. Pagkagabi, nag-aawitan. Hindi pa po. Ang una kong nalaman po ay hindi Seventh-day Adventist, Sabadista. At ang pangalan po ng church namin sa Laguna is ano po? Adventista del Septimo Dia. Tama, nonong? Dili pa English. Na-amaze lang ako. Bakit ako naging Adventist? May Adventist na kami sa atubangan ng balay, sa harapan ng bahay. Nag-branch Sabbath school pagka-summer. Yung daming magagandang dalaga. In-invite ako nila sa social night. Punta rin ako. Ang corny, umiinom na ako, naninigarilyo kasi high school. Yun na tatay ko. Ako po ay 5 years old, 6 years old. Sabihan ako ng tatay ko, mga kuya ko, sindihan mo yung sigarilyo. Kaya, elementary naninigarilyo na ako at na high school. Ganon eh. Pero in-invite ako. Tapos, nag-public evangelism, crusade, noon ay isang buwan, 2 buwan, 1980s. Ganon kahaba ang evangelism. So, akala ko, Adventista na ako. Ayoko na kumain ng baboy, ganyan. Yung pala, kinakalang bautismuhan. Nung magpaalam ako sa tatay ko, ayaw. 1, 2, 3. Nung ikatlo, binugbog ako, pinalayas ako. Salamat, pinalayas ako. Kasi yung mga kabatch ko ng 1985, mga kapatid, ako na lang ang natira. Kasi pinalayas ako. Kasi nung pinalayas ako, andun, nag-canvassing. Tapos, in-encourage ko, mag-pastor ka. Ang tingin ko sa mga pastor noon, mga Diyos. Ako po, unang school ay Nagaview, tapos nag-PUC, nag-Mountain View College, at nag-CPAC, 4 na schools ng Adventist. Kasi ako lang naman nagde-decide. Pero wala pa pong writings ni Ellen White, ha? Wala pa. Far more powerful than any sermon that can be preached is the influence of a true home upon human hearts and lives. Sa po, sa buhay ng tao, sa palibot natin, walang mahigit na makapangyarihan, na wali o na sermon ay ang impluensya ng isang Kristiyanong tahanan. Amen? Ina-admire natin. Huwag niyo po kong i-admire. Makasalanan akong tao. Kahit yung mga anak ko, alam nila. Makasalanan po ako. Pero napaka-powerful influence po ang mag-asawang nagmamahalan at children who love their parents and children love each other. Amen? Pero wala pong magic dyan. May process po yan. As the youth go out from such a home, the lessons they have learned are imparted. Sabi ng Faith I Live By na devotional.
Kapag ang tahanang Kristiyano ay nagmamahalan with the love of God in their hearts individually, pag lumabas yan mga kapatid, ano na po? Ang sabi diyan mga kapatid ay ano, as they go out from such a home, the lesson they have learned ay binabahagi. Nalala ko yung kwento po na narinig ko sa pulpito. Hindi totoo pero merong lesson. May isang batang nag-transfer sa bagong paaralan. Ano siya, tahimik, hindi siya yung hindi siya friendly, doon lang siya nakaupo. May isang Christian boy na nakapansin na wala siyang kaibigan. So, ginawa ng Christian boy na ito, nilapitan, naging kaibigan niya. Tapos, niyayaya ng Christian boy yung kanyang a new friend, doon sa bahay nila. Along the way, after months of friendship sa school, sabi ng Christian boy, "Uy, sinama na kita sa bahay namin at malimit na, ilang beses na. Pero bakit hindi mo ko in-invite sa bahay niyo?" Nahihiya siya pero sabi niya, "Ay, saan bang bahay niyo?" "Sa impyerno." "Ha? Sa impyerno?" Nagulat siya. Actually, yung tatay ko, demonyo. "Ha? Ay, nanay ko Satanas." Na-intriga siya. So sa short story, pumunta sila, sinama siya. Malayo pa lang, nagsisigawan yung mag-asawa. "Lumayas ka, lasing ka na naman." Sabi nung tatay na lasing, "Alalayas ako dito sa impyernong bahay kasi demonyo ka." Kwento lang yan, pero mga kapatid, worse than that. Last month, galing po ako sa bahay. Alam niyo po yung bahay namin? Yung sa Laguna. Mga kapatid ko, mga anak nila, wala nang kasalan. Tapos meron ako, alam niya nila, may pamangkin po ako na wag na banggitin, may pamangkin ako na anak ng panganay naming kapatid. Mga kapatid, ay ano po, ay ang kinakasama ay tomboy. Kasi yung anak nila mga kapatid, nabuntisan at hindi pinangatawanan kasi yung nakabuntis may asawang iba. So may anak sila nag-iisa. At ang sabi ng aking kapatid at ng bayaw ko, sabi niya, mas mabuti na yung tomboy kasi hindi aanakan ng marami. Yes, it's true. May mga pamangkin ako, alam niya ni Mrs. One time, namatay yung isa kong kapatid, tapos nag-gathering, nakausap niya yung mga anak, asawa ng mga pamangkin ko kasi yung kuya ko yung lalaki. Tapos pag uwi namin, sabi ni Mrs., sabi niya, "Daddy, wag mo akong dadapatan ng kamay." Sabi niya, "Wag mo akong susuntukin." Parang ganun ba? Sabi ko, "Bakit?" Sabi niya, "Wag mo akong gugulbihin, ha?" Sabi ko, "Bakit mo naman nasabi yan?" Yung pala, nagkwento yung mga asawa ng mga pamangkin ko na ginugulpi sila ng asawa nila. Mga pamangkin ko mismo. Pinalaki po kami na malupit malupit po yung tatay ko. Sobra. Nakuha rin niya namin. Kaya humihingi ako ng sorry sa aking mga anak na minsan hindi ko mapagyari kasi upbringing ko. Lumaki ako mga kapatid na sabi ko, "Humanda ka. Papatayin kita paglaki ko." Kasi alam ko, nakaka-relate yung ibang mga hindi Adventist na galing sa ibang pamilya. Ganon. Pero nung naging Adventista ako mga kapatid, alam nyo, hindi po yung pag-Adventista sa mainstream na nagbago sa akin. Nung simulan kong basahin yung Adventist Home, Child Guidance, Education, and on and on. I'm happy that I'm a Seventh-day Adventist. Why? The Bible and Spirit of Prophecy combine a perfect understanding of what is the plan of God for each one of us. Amen? Sabi po rito, noble principles of life are introduced into other household. Pag-ibig sabihin, kung ang ating mga anak, mga kapatid, pinalaki sa tamang pagtuturo, mga kapatid, pag sila ay pumunta po doon sa ibang mga tao, kung saan, mga kapatid, ito rin ay nababahagi sa ibang mga tahanan. Okay? And an uplifting influence works in the community. Yung ang ganda-ganda, picture lang yan, ano? Tuloy po tayo. Let's read. Importante po ito. Let's read. The work of sanctification begins in the home. Please. Sino yung dumating? Sila, Maggie. Mga inaanak po din namin sa kasal yung mga yan. Welcome sa bagong dating. Ilang minutes na lang na? 20 minutes lang. Okay. Let's continue na.
Pwede nating basahin magkakasama, please, para medyo lalong madiin sa isip natin. Let's read. The work of sanctification begins in the home. Ang gawain ng kabanalan ay nagsisimula sa tahanan. At dapat ito magsimula sa tatay na lawmaker and priest, then sa nanay. Amen? Tuloy po tayo. Sabi dyan, basahin natin lahat. Those who are Christians in the home will be Christians in the church and in the world. Ang Christianity development, hindi po dito. Kundi sa loob ng tahanan, ang pag-Christianize. At ang sabi diyan, silang mga Kristiyano sa tahanan, magiging Kristiyano dito sa loob ng simbahan, at ano raw po, at they will be Christians sa buong sanglibutan. Sabi, no? Ang ganda po pala ng mission of the home. Okay? Sabi diyan, Christian home, a holy life should shine forth. Sa Kristiyanong tahanan, dapat ang banal na liwanag ay siya'y magliwanag. Okay, tuloy po tayo. Let's read. For every Christian home, a holy light should shine forth. Tuloy po tayo. Ano raw po? Love should be revealed in action. Ang pag-ibig po ay kinakailangan maipahayag higit sa lahat sa action, hindi lamang po yung I love you. Kasi pwede mong itago ng maraming beses po yung salita. Pero hindi mo ma-maintain sa action mo. Madaling makilala ang tao, hindi sa salita, kundi sa gawa. Ito po, yung mga picture na yan, tinitingnan ko po yan saan eh. Sabi po rito, spending time with children is more important than spending money on children. Today, mga kapatid, nagiging strange ang relationship ng parents to children because they are busy. At bato-bato sa langit, when I was still in Mountain View College, ang pinaka-leader ng mga fraternity doon, ang mga pinakamatigas ang ulo doon, mga kapatid, ay anak ng mga workers. Mind you, galing po ako doon. 2017, mga kapatid, almost 20 students were sent home sa fraternity. Ang karamihan po niyan, sabi ng isang tatay, youth director, hindi ako magbe-mention ng pangalan. Sabi doon, buti na lang, hindi ko inabot kasi napahiya ako kasi youth director ay frat. Sabi niya, buti na lang, hindi. Kaya po namin alam kasi nasa Mountain View College kami that time. Lumabas kami ng Mountain View College 2021. Sabi niya, kung inabot ko lang, baka napatay ko yung anak. Hinabol niya ng 2 por 2. Alam niyo bakit, mga manggagawa? Kasi nakaka-addict po yung mangaral. Sa aming kalagayan, napakahirap. Alam niyo bakit? Wala pa yan dati. Biyahe kami ng biyahe. Nakakaranas po kami, mga kapatid, pag kami mga camp meeting, sasakay kami sa bus, punuan, kasi Holy Week ang time nung pumunta kami ng yung family camp. Hindi, sa Quirino. Kasi summertime, family camp, kami, ako at si Meryl, doon kami nakahiga, si Mrs. naman, baby, bit-bit niya si Edson, tapos hawak-hawak niya si James. Umaatin kami ng ganun, ayaw naming iwanan. May commitment po kami, mga kapatid, agad maaari, na pwede kong umalis, na maandyan siya. In-invite siya sa Korea, sa Thailand. Nagpaiwan po ako. We're trying our best, mga kapatid, na talagang wag mapabayaan, maiwan ng mga anak ng matagal. Hindi ko po yun sinasabi dahil magaling kaming pamilya. Kaya ako sinasabi yun kasi alam namin, kung meron mang gigibain si Satanas, makinig kayo mga tatay please, ang unang gustong gibain ni Satanas ay ang pamilya, unahin ng tatay. Siyempre, kalawa nanay. Nung pumasok yung 20s na nung pumasok, itinaas na po yung worldwide, yung tinatawag na ano nga ito, sa liberty, ano nga yan? Yung human rights.
Ipinush up nila na sa human rights, mas magaling daw ang mga babae sa pagre-raise ng mga anak. Kaya may mga babae ngayon na gusto magkaanak na walang tatay. Di ba meron kayong test tube baby? Kasi nga daw, pag nag-asawa, mabigat na yung asawa. So ngayon mga kapatid, maraming mga babae ngayon na gustong patunayan kahit walang asawa, iiwanan yung mga anak at mga kapatid, nagtatrabaho yung nanay. Ay teacher po to sa Mountain View College. Ang karamihan po na mahirap na mga estudyante na maging matuwid sa pag-aaral ay yung ang mga magulang nasa abroad. Yun yung observation niyo po nung siya teacher pa sa nursing students. Kasi ang nursing students sa Mountain View College ang pinakamalaking population. Tuloy po tayo. It should flow out in all home intercourse. Sabi dito, showing itself in thoughtful kindness, in gentle, unselfish courtesy. Sabi po sa Adventist home, mga tatay, makinig po tayo, hindi naman tayo pinagbabawalan magtrabaho. Sabi pa doon, nakakatuwa. Sabi po ng Panginoon through Ellen White, pag parating ka daw sa bahay, galing ka sa trabaho, syempre pagod, burden. Sabi ni Ellen White, hanggat maaari, bago ka pumasok sa bahay, clear out mo na yung sarili mo na kailangan mag-smile ka. Kung may problema, wag mong dalhin sa bahay. Ay, wala si Mrs. Kasi si Mrs. nung nagtatrabaho pa sa Mountain View College, hindi pa niya nabasa yun eh. Pagdating sa bahay niya, naku, sabi niya, Daddy, ba't mas madaling sumunod yung iyong mga anak? Ay, ako yung naiiwan kasi nag-resign ako na una. Tapos, nagsiselo si Mrs. Alam niyo bakit? Kasi siya, pag sa bahay, pagod sa trabaho, ang daling mag-react. Pero sinabi ng Adventist home, before ka dumating sa bahay, kung pwede lang, kung may motor ka sasakyan, katuming ka sa lamin. Alam niyo kapatid, listen carefully. Bible, espiritu sa hula o spirit of prophecy. Ang sabi ko dyan, hindi ka mangangapa sa dilim. Merong lahat na kumpletong instruction. Ang kinakailangan lang, you step one at a time. Balikan natin si Lot. Sabi ng Panginoon kay Lot, pumunta ka sa bundok, sa countryside. Sabi ni Lot, pwede ba Panginoon na doon na lang sa Zoar? Kasi ang hirap, iwanan ka agad from the city, bundok agad. Alam niyo paliwanag sa Patriarchs and Prophets? Ibig sabihin, gusto niyang makipag-bargain sa Diyos. Ang sabi po doon sa Patriarchs and Prophets, tila baga alam ni Lot kung paano iligtas ang kanyang pamilya. Meron siyang alternative. Pwede bang doon sa Zoar? Anong ginawa ng Diyos? Nasa sayo, pero sinunog pa rin yung Zoar. Mga kapatid, merong instruction ng Panginoon before sa time of trouble. Ang city, before sa time of trouble, dapat ang bayan ng Diyos ay countryside na. Hindi pwedeng human speculation. Mga reformers na nadya sa likod, alam ko, mas una kayong nakaalam nito sa akin. Please, take this thing seriously. Amen? Pero wala pong pilitan. Wala pong pilitan. It's a choice to make. Sabi po dyan, there are homes where this principle is carried. Out home where God is worshipped and truest love. From these homes, morning and evening prayer ascends to God's sweet incense. Please, kung meron pa pong mga dito na Adventist home na walang worship, please. Sabi ni Ellen White sa Child Guidance 556, sabi niya, ayokong matulog ng overnight sa bahay ng isang Adventista na pamilya na walang worship. Kasi ang bahay na walang worship, ayaw dumalaw ng angel. Mga kapatid, sabi diyan, pray for your children. Take them before the throne of grace. Present them to Jesus. Ask for His blessing upon them. Sa mga tatay po mga kapatid, napakaganda instruction. Di ba yung trabaho nga mga tatay? Before kayo umalis, papuntang trabaho, i-gather yung pamilya, manalangin. Ganda, no? Protected ang bayan ng Diyos sa lahat ng instructions. All can see that there is an influence at work in the family that affects the children and that the God of Abraham is with them. O ito po yung katapusan ng bahagi. Pag-usapan natin si Abraham. Kasi tayo po we are children of Abraham. Bakit kay Abraham? Si Abraham is the father of faith. Ang perfect marriage, ang example of marriage po mga kapatid na binigay sa Bible at Spirit of Prophecy
yung anak ni Abraham nung nag-asawa. Ito po yung final natin pag-uusapan. Why Abraham? Sabi po dito, Abraham believed God and it was imputed unto him for the righteousness and he was called the friend of God. Galing sa Diyos, ibinahagi, imputed ang kabanalan po. At ang sabi diyan, kabanalan ng Diyos for righteousness and he was called the friend of God. Alam niyo po bang description bakit siya naging friend of God? Sobrang ganda. Kasi mga kapatid, ang sabi diyan, they which are of faith, the same are the children of Abraham. Silang totoong mananampalataya, magiging anak tayo ni Abraham. Pero bakit po? Ano po ibig sabihin nun? Kasi si Abraham, mga kapatid, ay sabi po diyan, was not Abraham our father justified by works when he was offered Isaac, his son, upon the altar? Ang pinakadahilan na naging father of faith si Abraham is when he was asked by God yung test. Sabi ko, kung ako si Abraham, baka magdalawang isip ako, hindi ko i-offer si... Honestly, ha? Masugatan nga lang yung mga anak ko eh. Tapos, ikaw pa yung mag-o-offer? Ito po yung kaya siya tinawag ng father of faith because of Isaac's offering. Nung sinabi niya na, anak, ikaw yung hinihingi ng Diyos kasi nagtanong na si Isaac, alam natin yung story. Papa, ready ng lahat. Pero Papa, ba't walang ano? Siguro nanginginig yung boses na gano'n, anak, ewan ko kung kaya, pero ito yung gusto ng Diyos. Ikaw daw yung i-offer ko. Nag-iisang anak. Mga kapatid, sabi niyan, okay? See, yes, thou how faith worked with his works and by works was faith made perfect. Ano raw po? Si Abraham ang example, mga kapatid, ng perfection of faith, of character. Ano po yung perfection? Obedience. Sabi nga ni James, di ba? Without works or without obedience, faith is dead. Now, let's continue. Ito po, ang gusto ko kay Abraham. Abraham's unquestioning obedience is one of the most striking evidences of faith to be found in all the Bible. Unquestioning obedience. Okay, Lord, si Isaac ang hiningi mo, then ibibigay ko. Bakit ko po sinasabi sa inyo ito? Kasi yung example po na dapat natin pag-usapan. Napuntahan natin si Isaac. Ito yung conclusion ng bagay. But Isaac had been trained from childhood to ready, trusting obedience, and as the purpose of God was open before him, he yielded a willing obedience. At ano raw po? Sabi diyan, trusting obedience, willing submission. He was a sharer in the Abraham's faith and he felt that he was honored in being called to give his life as an offering to God. Tuloy po tayo. Sabi diyan, kanyang kasiyahan maging masaya ang Diyos, honor God sa magitan po ng pagsunod niya sa requirement na mula sa Diyos binigay kay Abraham. Ikaw, anak, anong connection nito sa family at sa marriage? Meron po. He tenderly seeks to lighten the father's grip. Alam niyo po, pag binasa niya sa Patriarchs and Prophets, ang expression niyan sabi, tatay, tulungan ko na lang ikaw na magtali ng aking kamay at ng aking paa. Kung ako rin siguro kabataan, honestly mga kapatid, tatakbo siguro ako. Mga magulang nakikinig, hindi lang ang tatay. Please. Bakit naging ganito si Abraham? Si Isaac? Tuloy po tayo. The marriage of Isaac. Sabi po dyan, Isaac was highly honored by God in being made inheritor of the promise through which the world was to be blessed. Yet when he was 40 years of age, he submitted to his father's judgment in appointing his experienced, God-fearing servant to choose. Pinili po si Eliezer, ang instruction, pumili ka ng mapapangasawa ng anak ko, na yung mapapangasawa niya ay magtataguyod na merong isang Diyos sa loob ng tahanan. Mga kabataan, tanungin niyo, hindi yan papayag ngayon, kahit nag-training pa siguro. Gugustuhin ko yung hindi ko niligawan, hindi ko nakasama, hindi ko na nasilayan, hindi ko na obserbahan. Sabi po dyan, and the result of the marriage, as presented in the scriptures, it is a tender and beautiful picture of domestic happiness. Pag sinabing domestic happiness, maligayang tahanan. Maligayang tahanan na nasunod ang magulang. Ito po ay limited lamang po to sa mga godly Seventh-day Adventist parents.
Ibig sabihin mga kapatid, ulitin ko po, ang tanong ni Ellen White, dapat bang magpaalam mga kabataan sa kanilang mga magulang before entering to the marriage? Adventist system lang po yan ng pamahatahanan. Sabi ni Ellen White, thou shalt, ano yun? Honor thy father and thy mother that thy days may be long upon the land. What a contrast between the cause of Isaac and the pursued by the youth of our time, even among professed Christians. Kahit sa mga present truth at mga reformers, kabaliktaran ang mga pag-aasawa ng karamihan ng ating mga kabataan. Huwag magalit, kuya, ha? Huwag magalit. Sabi ko, kuya, susubukan ko na ako mag-arrange ng marriage sa'yo. Daddy! Pero alam ko naman, laba ko niyan. Tapos ngayon, may nagbibiro na sa akin. Sinasabihan ako ng isang tatay. Kasi meron siyang anak na binata. Anyway, sabi ko, 5 years pa naman daw eh. Hindi ako takot doon. Bakit ako matatakot? Alam nga naman na gustuin ko pa mag-asawa yung anak ko na hindi ko kilala yung magulang, hindi ko kilala yung mga anak, mahirap. Pero hindi ako nag-expect ng perfect family kasi ako may problema ako sa pamilya ko rin. Pero at least many evils will be avoided. Ibig sabihin, kung hindi man perfect ang tahanan ng isa, pero nagkakaunuan sila sa pagsunod sa Diyos, hindi man perfect, pero may iwasan ng napakaraming problema. Ito po, sensitibo to, hindi natuloy sensitibo ito. Marami pong mga present truth ngayon na mali ang pag-aasawa, tapos naghiwalayan, tapos para lang maikasal mga kapatid, mahal kasi yung divorce and annulment, ang ginawa na lang na para daw maging legal, nagpakasal sila sa tribo. Namantalang alam ko po sa tribo, ng mga taga-tribo, kung ano-ano mga ginodiyos-diyosan nila. Para lang may justify. Bakit po nagkaganon? Kasi hindi po na sinalang-alang itong mga bagay. Mga kapatid, seryoso po ako. Kami po ni Raymond, malimit kami mag-usap. Honestly po, galing lang po kami sa pagpapaalam ng isang kaluluwa sa nagustuhan niyang missionary. Pag sabing, Kuya Goli, punta tayo doon. Oh, nako, 11 hours nag-travel ako from Davao para pumunta lang sa Iligan. Bakit ako pumunta? Kasi gawain po ng tatay at ng pastor pangalagaan ng mga tupa. At ako mismo po, kung meron man akong gustong alagaan po sa mga kabataan, see to it na ang pag-aasawa ng mga kabataan natin ay hindi po magiging dahilan na nahihiwalay sila sa Diyos. Amen? Mga tatay, mga pastor at mga elders, please. Totoo tayong tagapagbantay ng tupa. Okay? Kaya ngayon po, baka pagkatapos ito, may pupuntahan na naman ako sa Zamboanga. Nakakatuwa naman, libre naman ng pamasahe, okay lang. Sabi rito, young people too often feel that the bestowal of their affection is a matter in which self alone should be consulted. Pag usapin daw puso, okay na. Saka na lang magpaalam pag mag-boyfriend na, mag-girlfriend na. Pero yung problema, kahit mga present truth, ayoko mag-mention ng pangalan, kahit mga present truth, reformers, mga kapatid, nalalaman na ng mga magulang, buntis na. Seryosong bagay ito. A matter that neither God nor their parents should anywise control. Hindi ito makontrol ng Diyos, ng mga magulang kasi siya yung gusto ko. Long before they have reached manhood or womanhood, they think themselves competent make their own choice without the aid of their godly parents. Saka lang nila marirealize kapag mature na sila, pero ang maturity mga kapatid, hindi rin shortcut. Ilan taon nga nag-asawa si Isaac? Ilan? 40. Pero sabi ko naman kay Joseph, pagka mag-alala, sa panahon nilang 40, baka kang bata mo ngayon. Mas bata siguro sila ng, yung age nila 40, pero mas bata yung kanilang physical nature. Oo. 40, ibig sabihin, hindi nagmadali. 10 minutes na lang daw. Oh, may nilagpatan na po. What have seen in your home? Isaiah 39:1-8. Hindi ko na babasahin po yan. Ano po nakikita sa ating mga tahanan? Sa aking tahanan.
Ulitin ko po, struggle ako sa sarili kong pamilya. Sabi po dyan, ito po, naano ko yan sa Facebook. Pay more attention to your wife than your phone. O baka merong tatay na ganyan, o husband. Alam, may nagsabi meron. Always respect your partner kahit gaano kapakagalit. Huwag mong murahin, duruin, pagsabihan ng masasakit ang salita ang asawa mo. Pero meron pong mga nakikita ko na lumalaban na rin yung asawa. Let's read. Basahin po natin. If the homes of professed Christians had a right religious mode, they would exert a mighty influence for good. Kapag ang tahanan, professed Christians, ay may tamang religious na pagsasanay, ano na po? Magkakaroon sila ng dakilang impluensya sa kabutihan. O, yung ganda, oh. Sabi dyan, oh, sa asawa at anak kadapat mag-invest dahil sila ang tunay mong yaman. Pakaganda. Ano raw po? Lahat po tayo, miyembro sa pamilya, lalo na tatay, nanay, sa asawa at mga anak tayo talaga mag-invest ng panahon at lahat. Okay? That's why charity begins at home. Having a understanding partner sa blessing, mga kabataan. Actually, sinadya ko po to kasi maraming kabataan. Ang pagkakaroon ng maunawain na kasama sa buhay ay pagpapala. Yes naman. Sabi ni Pablo, ano daw? Marriage is honorable. Ang pag-aasawa po ay ano po? Honorable sa Tagalog? Hulungdanon, Bisaya eh. Okay? Ang Christian home, they would be indeed to be the light of the world. Ayan. Last 5 minutes. Diba? Naintindihan natin yung mission of the home? Pero mga kapatid, maniwala kayo, hindi po natin matutupad na ang mission of the home kung hindi magsisimula ang training sa loob ng tahanan. Ang sabi niya, no, a home where missionary training starts. Pakinggan niyo po mabuti. Ulitin ko po, i-elaborate ko. Hindi po ang SULADS, hindi po ang 1,000 missionary, hindi po yung kagutungan training school. Ang pinaka-foundation po ng missionary training. Basahin po natin. Hindi rin yung yung AMTS, hindi po siyang foundation. Ang sabi po rito, parents' responsibilities cannot be transferred. Let's read. I speak to the fathers and mothers. You can be educators in your home, churches. You can be spiritual missionary agencies. Sabi ng Child Guidance Foundation, a home, a school, a home, a church. Pag sinabing church, mga kapatid, it is founded by beautiful homes, Christian Adventist homes. Itong simbahan dito, kapag hindi well-disciplined and well-trained ang tahanan, mga kapatid, maniwala po kayo. Let fathers and mothers feel the need of being home missionaries, the need of keeping the home atmosphere free from the influence of unkind and hasty speech. And the home school, take note po ha, a home, a church, a home, a school. A place where angels of God can come in and bless and give success to the efforts of put forth. Let's read. Please, our work for Christ is to begin with the family in the home. Amen? Ang training ng missionary po, mag-uumpisa sa mga mag-asawa na ibabahagi sa kanilang mga anak ang missionary spirit. Sabi po dyan, let's read. The education of the youth should be of a different order from that which has been given in the past. Ang tinutukoy na education dyan po, yung foundation of all education. Ano nga po yung diniscuss ko dito? Science of all sciences, sayang, wala ang marami. Science of all sciences is a science of salvation. At ang sabi nun, true education is missionary training. Yun yung diniscuss ko nung Webes po. At diniscuss ko po nung Webes, nung Thursday, mga kapatid, sa paaralan, from kinder, from elementary, high school, and college, may mamaliliit na mga bagay, mga kapatid, na in-integrate po si Satan doon
kung paano makukonfuse sa mga kabataan ngayon. Sobra po. Ay, nag-aaral eh. Hindi mo nga mapahugas ng plato sa bahay. Magaling sa English, magaling sa computer. Eh, nag-aaral, graduate na nga eh. Pero, ano po? Kung kailan lang gustong umuwi, saka uuwi. Pagdating sa bahay, kung kailan lang gigising, yung ba yung tinatawag na edukado? Pasensya na po kayo, hindi ako naninira po dito, sinasabi ko po. Mga kapatid, open heart po ito. Alam niyo po, bakit ako ganito passionate na sinasabi? Kasi kung meron mang unang mapapaalalahanan ako, at kung meron mang tao dito na dapat tingnan, baka normal yan eh. Preach si Pastor Golly doon about family, pero kanyang asawa, kanyang mga anak, doon din ako nag-iingat masyado. Nakita niyo po? Tuloy po tayo. Let's read. There is no missionary field more important than this. Ano raw po? Yung tahanan ay wala nang papalit na importanteng missionary field yun. Yung loob ng tahanan. Kaya nag-training ng missionary. Pagdating ng training ng missionary, pagka-graduate, ayaw nang umuwi sa bahay kasi sa bahay, hindi niya maintindihan yung kanyang pamilya. Nagsulat ba ako? Sa sulat mga kapatid, kakainin mo na lang, ibibigay mo pa. Wala kang pamasahe, may nadisgrasya, hahanap ka ng sasakyan mga kapatid para lang madala mo sa ospital. All the sacrifice you're willing to do, pero pag sa bahay, hindi vegetarian yung mga magulang. Ay, doon na lang ako sa missionary kasi doon vegetarian, pareho kami ng pagkain. Nakita niyo yun? Nakita niyo yung mga graduates? Yan yung po yung pinalaki ko sa health gospel. Out there, maraming sakripisyo para sa magulang. Why? Because the most abused relationship, una, ang husband and wife. Alam niyo yan mga husband and wife. Ito yung totoo, sinabi ni Ellen White, hindi ko pinaus dyan. Sabi dyan, mas madaling gawin ang mabuti sa kapwa na ayaw nating magkamali, ayaw nating isipin na tayo ay masamang tao sa ibang tao. Pero sa bahay, alam kung sino ka. Okay? They should be taught to be diligent in missionary work. Ibig sabihin, ng mga magulang ang magtuturo sa mga anak na turuan. And from their earliest years, self-denial and sacrifices for good of others and the advancement of Christ's cause should be inculcated, that they may be laborers together with God sa loob yan ng tahanan. Sa mga nagpapaaral po mga kapatid, sa mga anak sa labas, hindi nyo man kaya yan. Pero ano po bang motivation bakit pinag-aaralan? Anak, wala kang future ko, hindi ka nakagraduate. Ha? Tapos pagdating sa second coming, prophecy, malapit nang dumating si Jesus, may future ba? Pero pag sinabi natin, katulad ng mga Waldensian children, walang pinakamagandang example ng great controversy sa mga tahanan na may kabataan na sinabi, anak, pag pumunta ka doon sa mga eskwelahan, baka hindi na tayo magkita kasi persecution eh. Kundi, instructed sila, kaya kayo pupunta sa eskwelahan, you need to what? Kasi sabi ng Ministry of Healing, true education is missionary training. Anak ha, kaya kayo naandun sa school. Hindi po ako hipokrito, nasa ALS po itong aking mga anak. Kahit tanungin niyo po yan sila. Unang ALS nila, module, walang klase. Ngayon may klase once a week. Minsan half day, minsan wala. Diyan ganda. Pero lagi kong sinasabi, anak, kaya kayo naandun para magliwanag. Anak, kaya kayo naandun. At ako mismo, mga kapatid, nagpakilala sa principal nila na ako po ay pastor. At sinabi ko sa aking mga anak, alam ng principal niyo, pastor si daddy niyo. I'm serious with this, mga kapatid. Pinag-aralan po namin ng Webes. Binanggit po doon, lahat ng krimen sa buong sanglibutan ito ay bunga lamang po ng rebellious children because hindi sila rightly trained sa loob ng tahanan. Walang krimen. Ang bunga po ng lahat ng mga krimen dyan ay unregulated family. Yung pamilyang hindi po nadala sa paanan ng ating Panginoong Diyos. Ang sabi po rito, every child should be trained to bear this respective share of service in the home. Mga kapatid, ito pa. Kapag ang ating mga anak ay hindi sanay sa gawain ng bahay at hindi responsable doon sa mga household chores, hindi sila pwedeng maging missionary. Kaso lang itong mga ito, yung mga graduates, naku, nakita ko talagang sipag-sipag nila dyan. Naku, puyatan pa nga eh. Pag uwi nyo,
Gawin nyo yan sa inyong tahanan, ha? Or else mali. Yan, kinaklaro ko lang. Okay? Pero pag may panawagan, go, go, sabi ng nanay, sige anak, bakit? Kasi nakita nila na sila muna ang unang pinaglingkuran bago ibang tao. Okay? Nagbasan ko na lang po yan. Last na po ito, ilang quotation na lang, The Power of Christianity. Most powerful words to lift up the Adventist Christian homes. Ito po. Adventist 32 paragraph 1. Let's read. One well-ordered, well-disciplined family tells more in behalf of Christianity than all the sermons that can be preached. Ano ra po? Ang isang tahanan, well-disciplined and well-ordered, ay nagsasabi sa sa buong in behalf of Christianity, ito yung pinakamaganda at makapangyarihang sermon. May nabasa po ako, hindi ko lang nalagay dyan sa presentation na yan, sabi doon, kapag ang mga ministers ay nagpipreach and yet they are not a good father and a husband, para lang tingling simbal ang kanilang mensahe. Walang kapangyarihan. Tuloy po tayo. Let's read. Such a family gives evidence that the parents have been successful in following God's directions and that their children will serve Him in the church. Ano na po? Ito ay patotoo o ebidensya na kung saan ang mga magulang ay naging successful po na sumunod sa direksyon ng Diyos at ang kanilang mga anak ay handang maglingkod sa Diyos. Let's read. Their influence grows for as they impart and they receive to impart again. At ang impluwensya sa loob ng tahanan, ang sabi rito, ay ano po, as they receive and they're willing to impart. Yun nga sabi, hindi ka pwedeng magbigay ng mga bagay na wala ka. And it starts in the home. Oh, I tell you, ito yung pinaka-paborito kong part. Let's read. Let's read. The greatest evidence of the power of Christianity can be presented to the whole world is a well-ordered and well-disciplined family. Amen? Actions speak louder than words. Than the most positive profession of godliness. And this is the last. Tapos na po tayo. Sabi diyan, the unstudied, unconscious influence of a holy life is the most convincing sermon that can be given in the favor of Christianity. And ang pinaka-sentro nito mga kapatid ay sa loob ng tahanan. Actually, pinagsikapan ko po yung i-concise, marami akong lilagpasan kasi nakita ko talagang napakahalaga. Mga kapatid, tayong mga magulang mga kapatid, isa pong kahilingan po ng inyong lingkod. Kung ano man ang pagkukulang natin sa ating mga anak, lalo na sa ating mga asawa, kinakailangan tayo po ay magkaroon po ng paghingi ng tawad sa ating mga pagkukulang. Baguhin po natin yung mga maling paraan, pakikipagdeal po natin. At kung meron tayong maraming pagkukulang po, mag-asawa po, let's talk it over, mga kapatid. Kasi hindi pwedeng magkaroon tayo ng mabuting influence sa mga anak kung hindi magkasundo. Lalo na po tayong mga one true God believers. The father and son, nothing in between. Ang relationship ng ama at ng anak. At ang unang halimbawa ng pagkakaisa ng ama at anak, mga kapatid, is the marriage relationship. When Adam and Eve was wedded at ang mismo ang ceremony ang Diyos, mga kapatid, and they become like the father and son. At ang susunod, mga kapatid, ay ano raw po? Ang kasunod po doon ay Christ and in the church. Si Jesus ang groom at ang church ay ang kanyang asawa. It's a constant reminder, mga kapatid, na tayong one true God believer, mga kapatid, na intindihan natin yung relationship ng mag-asawa. At tayo pong mga magulang, our relationship to our children before the church. God bless us all. I hope, mga kapatid, marami po tayong nakuwang lesson pagpapala sa ating pag-aaral po ngayon.